Mga kaibigan, huwag ninyong pansinin yung nasa likuran ko kasi nandito po ako ngayon sa aking trabaho. No, masyadong masikip po ang ating kwarto, kaya nilagyan natin ng hayhayan. Mga kaibigan, ang ating topic ko ngayon ay patungkol po ito sa buhay ng isang tao na kung saan ay mayroon tayong mga tinatawag na mga breadwinner in every one of us, the members of our family. So, in every Filipino culture, mayroong ganyan, di ba? But we thinking of that na kailangan ho natin na yan na baguhin. Yung sinasabing breadwinner, that is already an example to the followers. Hindi po tayo, doon na lang tayo nakatuon, doon na lang tayo tumitingin, doon na lang tayo humihingi. Kung sila may nauuna patungo doon sa mabuting trabaho, kung may maiiwan na para sa kanila na maibigay sa atin, yan po ay tatanggapin natin kung bibigyan ho tayo. Di ba? Kasi lahat ng mga breadwinner, yan po ang kawawa pagdating ng panahon. Mind you, kayo, kita pong mga tinatawag na mga breadwinner, if we do not use our mind, tayo pong kawawa pagdating sa panahon. Ang dami na po yang nangyayari. Sila po ay pumunta sa ibang bansa, nag-abroad, upang to earn money or generate income to help his or her parents, brothers and sisters, mga nephew, yung mga pamangkin ba? At saka yung mga tinatawag natin na mga relatives na pinapaaral, mga kapatid na pinapaaral. Pagdating nung umuwi siya, kasi nasa kanyang isipan, for good na siya. Pagdating dito mga kaibigan, kawawang-kawawa siya. Di ba? So, the only one thing that that is the kind of the Filipino culture, which is the toxicity or the toxic. No? Isa po yung toxic. Yan po ay pwedeng it can cause for the psychological depressions towards the person, the one to help others, especially the brothers and sister and nephew and everything. 'Di ba? So yan ho mga kaibigan, we need to understand that kinds of the Filipino culture and attitude, the characters, yan po ay mangyayari dito sa ating bansa. Kaya dito sa ating bansa, wala pong masyadong umaangat sa buhay sapagkat yung mga tao po sa paligid ho natin, mga kapatid natin, mga kadugo natin, mga pinsan or either the close relatives, the close friends or mga kaibigan natin, ayaw po nila tayong umangat. Bibirahin po tayo pababa. Nasa Biblia na po yun mga kaibigan. Ayaw ng ibang tao or mga kadugo mo na tayo po ay umangat. Not like in other countries that they will help to the people, especially tinutulungan nila yung mas nauna para for good siya and then tayo naman ang tutulungan. 'Di ba? Ganon. Lahat po tayong tinutulungan, we stand our own. No, kailangan po tayo tumindig sa kaugalingon na tong mga tiil, kaugalingon na tong mga kamot maning kamot punta. Inana na siya. So that is one way of explaining to us na kailangan ho tayo magbanat ng buto in order for us to earn money, not to easy money, mga kaibigan. Kasi minsan ang nangyayari sa ating bansa, especially the slogan of everything of our sometimes in our, not sometimes, mostly will happen in every elections. Yung mga ho natin, yung mga politiko, mas tinutulungan pa yung mga taong walang trabaho. Mga mahihirap daw. Bakit mo tutulungan yan? Ang tutulungan natin yung mga taong nagtratrabaho, bigyan natin ng magandang benepisyo, bigyan natin ng
magandang buhay. Bigyan natin ng bahay. Yung binibigyan yung mga taong tamad. 'Di ba? Hindi po 'yan ganyan. Kasi ang sabi po ng Biblia, lahat po ng nakikinig sa mga payo ay nasa mabubuting daan. Lahat po ng hindi nakikinig ay wala sa mabuting daan at sila po ay naliligaw sa kanilang landas. Yan ho mga kaibigan, yan po ang iisipin natin. So pag sinusumbatan ho tayo sa tumutulong sa atin mga kaibigan, especially our kapatid, wag ho tayong magagalit sa mga igsuon nato. Especially naningkamot na sila before, and then in order for you to help. Ang kalimitan ngayon ng mga igsuon, wala na yung mga batasan, wala na yung mga respeto. So mind yo, tinutulungan kayo, babalik din sa inyo yan. So that is for today. Maraming salamat.